ang isang paborito kong kwento tungkol sa kanya was yung sinabi niya sa akin na bata siya sa Cebu, di ba? Sa Cebu siya lumaki. Tama. UV, no? Yes po. Mm. Meron siyang necklace na laging suot, nakikita ko sa dugout. Parang bigay yata ng mama niya, di ba? Tinanong ko sa kanya yung necklace na yun. Sabi niya sa akin, very close to his heart nga ang mama niya. Tapos nakwento niya, nung bata daw siya, sa sobrang gigil na talaga niya mag-basketball, talagang hinahanap siya ng nanay niya, Orly! Papabilin lang siya ng suka ba? Or something? Ganun. Kwento mo nga yun, Orlan. Orly ang nickname mo. Yes. Sa amin po sa Cebu. Tawag Okay. po sa akin ng mga pinsan, mga tito, tita. Yun nga. Yung kinakwento ko sa dati na pinapabantay ako ng bahay. Okay. Tapos, yung nanay ko nasa palengke po bumibili ng panghapunan. Tapos, punta yung mga kaibigan ko sa bahay. Basketball tayo. Sige, tara. So, iniwan ko yung bahay. Pagbalik ng nanay ko, wala ako. Alam ng nanay ko saan ako pupuntahan? Sa basketball. So, pinuntahan ako, may dalang pamalo. Sabi, di ka uwi? Sabi ko, malapit na ba? Ano na, last shot. Noon na, umuwi na nanay ko. Kaya pala yun ang na-practice niya. Palagi yung last shot. na. Clutch guy siya di ba? Galing. Kaya pala. Dahil pala sa nanay niya. Sige, Orlan. So, growing up, nandun ka nga sa Cebu, no? Ilang taon ka nag-basketball? Ilang taon ka nagsimula? Tapos, paano ka napunta sa Manila? Maalala ko lang, 7 years old ata. Pinapanood ko pa yung tatay ko. Tapos, graduate ako ng grade 6. May nakakita sa akin na coach, which is naging tatay-tatayan ko. Kasi, Okay. pinagtsagaan niya ko dati na every 4 a.m. andun ako. Ano pangalan niya? Pumanaw na po ko siya. Last 2 months ago. Coach Julius sorry to hear Caballero. Sorry to hear. Pag umuwi ako doon, diretso ako sa kanya. Okay. Papakita po ako sa kanya. Tapos, yun nga, bago ako pumasok ng first year high school, pinagtsagaan niya ako, minold niya ako, pinaktis niya ako 4 a.m. Tapos, nag-try out kami first sa USJR ba yun? Okay. Tapos, walang sinabi na balik ka So, mga ano ka bukas. na ito, mga 12 anyos. Po, high school first year. Tapos, may isang school na hindi ko po alam na pinuntahan po namin, nag-try out kami. Malaking school din pa pala yun. UC. Tapos, wala rin po sinabi na balik ka bukas, ganito, ganyan. Sa kinabukasan po, pumunta kami UV. Hindi ko rin po alam kung ano yung school po yun. Sikat din po pala yun. Okay. Tapos, nag-try out kami doon. Kinausap po nung coach na Sino coach siya rito? Jay Marcanoy. Okay. Kilala mo. Tapos, sabi niya na 50% po muna. Parang team B po muna sa first year. Sa second year, guarantee na 100%. Yung scholarship? Tapos line up na po. Yung scholarship? Po. Okay. Tapos line up na sa second year. So, nag-usap yung mga magulang ko na, sige, kaya naman siguro yung tuition. So, pinikita nila yung tuition, pinagsikapan nila. So, ako as anak, di ko sinayang yung pag-hard work nila, yung inaano nila. Panganay ka ba? Opo. Okay. Ilan kayo? Dalawa lang po. Dalawa. Okay. So obviously, humble beginnings, no? Yeah, oo. Kaya nakatutok lang din po ako dati sa basketball. Ganito na yung goal ko na paglaro sa professional. Then, noon, kinalaunan, second year na lineup. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sa UV ka talaga? Galing. High school. Okay. Yeah, kailan mo na-realize, no? Because, you know this, as basketball players, di ba, ang sport na to, nakarely lahat sa, it's a big man's game. Di ba? Yeah. Pag mas matangkad ka, obviously yung chances mo mataas. But, you know, if, you know, tulad mo na hindi ganong kalakihan, obviously exceptional ka. But kailan mo na-realize from that point 12, maybe hanggang college na may labang ka para mag-pro? Di ko po iniisip po yung coach kasi mga kaibigan ko din po sa Cebu na sinasabi maliit ka, mga own families na sinasabi na di mo kaya kasi maliit. Okay. Hindi ko po pinapasok sa utak na. Okay. Kaya ganda. focus lang po ako dun talaga sa kung ano yung gusto ko ma-achieve sa So hindi mo rin siya parang, kasi other players would say, right? They use this chip on their shoulder as motivation. So siya, medyo iba siya. Yeah. No? It reflects yung Napaganda. personality niya Oo. na parang hindi lang niya pinapansin. Yeah. Right. Okay. Oo. pag
may nakakaanong malaki, nakaka-match up na malaki, sina-challenge ko po talaga yung sarili ko. Tapos, yun naman nag-guide sa akin ng mga coaches, si Coach Julius, Coach Jaymar, na challenge mo kasi yun nga, hindi ko alam kung cooking lang o may potential daw. So ako naman as a player, tinanahan lang. So, okay. Nasa UV ka nun. So, from UV, paano ka napunta sa Manila? CEU, di ba? Opo. Ang unang team mo ba sa Manila, CEU? Opo. Okay. Ang story po kasi nagpalaro ako nung 4th year. Talo po kami sa Region 1 po ata. Tapos, na-injury pa. Ito, palaro? Oo, palaro. Okay. So, walang kumuhang scouts. Ganun. Okay. Gusto nung UV po. Hindi ko naman sinisiraan yung UV. Pero malaki din pasasalamat ko sa UV. So, kay Boss Sam, Gullias family. Gusto nila po, maglaro po ako doon sa college. Okay. Sa UV. So, parang, ang gusto ko po talaga, Manila. Okay. Like Kahit wala, everybody's dream. yung parang one step na lang sa pro na. Okay. So, ayaw po talaga nila release yung papers. Pasukan na po nun. So, wala kami choice. So, Because alam nila yung value mo, di ba? Yung maitutulong mo sa programa nila. Siguro po. Tapos, yeah. ang inaano pa nila, wala kasiguraduhan po doon kasi lilipad po kami Manila. Magta-try out lang po. Wala pong kukuhang school. So, sinabi ko sa tatay ko, tara, lipad tayo. Bahala na yung Tapos, kung sino-sino lang po nilapitan namin para matulungan, ma-release yung papers ko. Yung si Cap Arnie De La Torre, kasi leader nila sa... Politiko din po kasi yung may-ari ng school namin sa UB. So, tinutulungan niya. Yun, lumipad. May ipon ako. Bumili kami ticket ng tatay ko. Kami lang muna ng dalawa. At your own expense? Yes po. Grabe naman tong story na to. Nang walang kasiguraduhan? Walang kasiguraduhan po. Nag-try out kami Adamson. So, wala. Wow. AAC, wala po. Tapos yung si Coach Julius nga sinabi na, subukan nyo sa CEU. At that time, it was Coach Yong? Opo, sa Coach Yong na, di ba? Yung Garcia of Abra. Na dating coach ng Now CEU. I get it. Okay. So, from CEU, kaya ka napunta sa San Juanites. Opo. Ganda ng story. Kasi si Coach Yong, para sa kaalaman ng ating mga viewers, long-time assistant Yes. ng San Juan. Kay Coach Randy. Under kay Coach Randy Alcantara. You know the saying na, yung the scarier the decision is, the more the right one it is. Hindi. Pakialam mo rin. Hindi rin nila alam mo, nakikita ko. Hindi kasi yung ginawa niya, sigurado na siya sa UV, nag-take siya ng risk. Yeah. Okay. And now, look where he is now. Yeah, ang ganda na niya. A dreamer. Yeah. Yes, that's a good point, Joe. I love it. Yeah, you should do Fist that. bump. You earn a fist bump after 18 episodes. Okay. Dapat pala may segment tayo dito, Joe's Quotes. Yes. Pwede. Meron din siya nung last episode. Oo. I-recap natin mamaya. Okay. So, ayun, from CEU, ilang years ka sa CEU? Ilang seasons? Ilang seasons ka under CEU? Sa ano yan, di ba? UCAL? Ba sila naglalaro? Ano pa ba yung mga... Na-ASCO po dati. Na-ASCO. Okay. UCBL. So. Oo. Champion at I believe nag-finals MVP ka? Yes po, sa UCBL. Ito yung huling taon mo na yata to no? O maybe second to last. Second year. Sino mga naging teammates mo nun? Fuentes. Si Judel. Diouf Judel. ba yung import nyo nun? Si Malik Diouf, yung import nyo. Inabot ba si Malik? Naabutan ko po. That's something they have in common, obviously. So, sila ni Harold yan. from Ipon to go to Manila to MVP. Grabe, no? Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL. Nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.